Isang maganda at mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kapuso, at kasama sa bawat kwentuhan. Samahan niyo po akong muli sa pagbubukas ng isang aklat ng buhay kung saan ang bawat pahina ay puno ng damdamin at mga aral. Sabi nila, ang pagmamahal ng isang ina ay walang hanggan at walang kondisyon. Ito ay isang pag-ibig na handang ibigay ang lahat nang walang hinihintay na kapalit. Pero paano kung ang pagmamahal na yon, sa sobrang higpit ng pagkakayakap, ay siya palang pipigil sa paglaki ng taong iyong pinakamamahal? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Amara sa isang paglalakbay na susubok sa tibay ng puso at sa tunay na kahulugan ng pag-ibig. Ang bawat umaga sa Baryo Amihan ay may dalang kapayapaan para kay Amara. Ang amoy ng basang lupa na dinidiligan, ang huni ng mga ibon sa puno ng mangga, at ang banayad na haplos ng hangin mula sa probinsya ng Silangan. Ito ang mga simpleng bagay na bumubuo sa kanyang mundo sa loob ng mahigit 20 taon. Hawak ang lumang regadera. Dahan-dahan niyang binubuhusan ang mga halamang sampagwita na namumukadkad sa gilid ng kanilang bakuran. Bawat bulaklak, bawat usbong na dahon ay parang isang alaala ng buhay na kanyang itinaguyod. Isang buhay na malayo sa gulo ng Maynila. Isang buhay na inilaan niya para sa kaisa-isang yaman niya, si Lino. Naalala niya pa ang araw na natagpuan niya ito. Isang sanggol na umiiyak, balot sa manipis na kumot at iniwan sa tapat ng simbahan. Mula ng sandaling iyon, ibinuhos niya ang lahat ng pagmamahal na kaya niyang ibigay. Itinuring niya itong tunay na anak at pinalaki sa abot ng kanyang makakaya sa loob ng maliit ngunit masayang tahanan na ito. Nay! Ang tawag na yon ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Napangiti si Amara nang makita si Lino na papalabas ng bahay, kasunod ang magandang asawa nito, si Corazon. Magandang umaga po, Nay. Bati ni Cora, sabay abot sa kamay ni Amara upang magmano. Ang nangiti nito ay kasing tamis ng pulot at ang mga matay tila nangungusap ng dalisay na paggalang. Magandang umaga mga anak, sagot ni Amara at hinaplos ang pisngi ng manugang. Halina kayo sa loob, nakahanda na ang almusal. Sa hapagkainan, ang lahat ay tila perpekto. Si Cora ang nagsasandok ng kanin para sa kanilang tatlo. Siya ang naglalagay ng pritong isda sa plato ni Amara. Napakasarap po talaga ng luto ninyo. Nay, mamimiss ko po ito kapag nagsimula na kaming magnegosyo ni Lino. Sabi ni Cora habang nakangiting nakatingin kay Lino. Napatingin si Amara sa kanyang anak. Nakikita niya ang saya sa mga mata nito. Masaya si Lino kay Cora at para sa isang ina, iyon na ang pinakamahalaga sa lahat. Ang makita ang iyong anak na maligaya sa kanyang napili. Ano ba namang klaseng negosyo ang naiisip ninyo mga anak? Tanong ni Amara habang sumusubo ng kanin. Online selling po, Nay. Damit po, mga bag. Yung mga uso po ngayon. Mabilis na sagot ni Cora. Medyo kailangan lang po ng puhunan. Pero huwag po kayong mag-alala. May kaunti naman na po kaming naipon ni Lino. Tumango-tango si Amara. Mabuting yan. Basta't mag-iingat kayo at pag-aaralan ninyong mabuti. Natapos ang almusal na puno ng tawanan at kwentuhan tungkol sa mga pangarap. Naramdaman ni Amara ang isang mainit na kaligayahan sa kanyang dibdib. Sa wakas, pagkatapos ng lahat ng kanyang pinagdaanan, narito na ang kapayapaan na matagal niyang hinangad. Ngunit ang kapayapaan na yon ay hindi nagtagal. Nang gabing iyon, habang nag-aayos si Amara ng mga pinagkainan, nilapitan siya ni Cora sa kusina. Si Lino ay nasa sala, nanonood ng telebisyon. Nay, malaming na tawag ni Cora. Pwede po ba tayong mag-usap sandali? Oo naman anak. Ano yon? Huminga ng malalim si Cora at hinawakan ang mga kamay ni Amara. Ang mga kamay nito ay malamig. Nay, tungkol po doon sa negosyo namin. Naisip po kasi namin ni Lino para po mas madali kaming makakuha ng loan sa bangko para sa mas malaking puhunan. Para masigurado po ang kinabukasan naming lahat, pati na rin po ang sa inyo.
Huminto ito sandali, na tila naghahanap ng tamang mga salita. Naisip po namin, kung okay lang po sa inyo, baka po pwedeng ipangalan muna sa amin ang bahay at lupa. Ang mga salitang yon ay parang isang malakas na kulog na yumanig sa mundo ni Amara. Nabitawan niya ang basong kanyang pinupunasan, ngunit mabilis itong nasalo ni Cora. Ay nako, Nay, mag-ingat po kayo, sabi ni Cora, na may pag-aalala sa boses, ngunit ang mga matay na natiling nakatutok sa reaksyon ni Amara. Hindi makapagsalita si Amara. Ang kanyang mga mata ay automatikong napalingon sa sala, kung saan nakaupo si Lino. Hinahanap niya ang mga mata ng kanyang anak. Nagbabasakaling sasalungatin nito ang sinabi ng asawa. Nagbabasakaling sasabihin nitong, "Huwag, Cora. Bahay yan ni inay." Ngunit hindi lumingon si Lino. Ang mga mata nito ay nakapako sa telebisyon, ngunit alam ni Amara na hindi ito nanonood. Nakita niya ang pag-igting ng mga balikat nito. Nakita niya kung paano ito dahan-dahang yumuko. Tinititigan ang sahig na gawa sa kawayan, na para bang yon ang pinaka-interesanting bagay sa buong mundo. Ang katahimikan ni Lino ay mas malakas pa sa anumang sigaw. Ito ay isang katahimikan na sumaksak sa puso ni Amara. Mas masakit pa sa anumang patalim. Ang katahimikan sa loob ng kanilang kwarto ay nakakabingi. Sa labas, ang huni ng mga kuliglig ay isang pamilyar na himig ng gabi sa Baryo Amihan. Ngunit para kay Lino, ang bawat tunog ay tila isang martilyo na pumupukpok sa kanyang nababagabag na isipan. Nakahiga siya sa kanilang papag, nakatitig sa kisame na gawa sa sawali, habang si Cora ay mahimbing na natutulog sa kanyang tabi o nagkukunwaring natutulog. Ang mga salita ng kanyang asawa kanina sa kusina ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isip, isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang sistema. Baka po pwedeng ipangalan muna sa amin ang bahay at lupa. Napapikit si Lino. Ang bigat sa kanyang dibdib ay halos hindi niya makayanan. Alam niyang mali. Sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang ang hinihiling ni Cora ay isang sampal sa lahat ng sakripisyo ng kanyang ina. Ang bahay na yon ay hindi lang isang istruktura ng kahoy at yero. Iyon ang kanlungan nila, ang saksi sa lahat ng hirap at pagmamahal ni Amara. Dahan-dahan siyang bumangon, maingat na huwag maglikha ng ingay. Nagtungo siya sa bintana at tinanaw ang kadiliman sa labas, na bahagyang nababasag ng liwanag mula sa buwan. Nakita niya ang anino ng mga puno ng saging, ang mga halamang sampagwita na inalagaan ni inay. Bigla, isang alaala ang bumalik sa kanya. 10 taong gulang siya noon at 3 araw na siyang nilalagnat ng mataas. Hindi umalis sa kanyang tabi si Amara. Binabasa nito ang kanyang noo ng basang bimpo, pinapainom siya ng gamot at kinakantahan siya hanggang sa makatulog. Sa gitna ng kanyang pagkahilo, naaalala niya ang kanyang sinabi, "Inay, paano po pag nawala kayo?" Hinaplos ni Amara ang kanyang buhok at ang mga mata nito'y puno ng pagmamahal na kayang magpatahan ng anumang bagyo. "Kahit anong mangyari, Lino," bulong nito, "hindi ka iiwan ni inay. Pangako yan." Ang alaala na yon ay parang isang punyal na sumaksak sa kanyang puso ngayon. Ang pangakong yon, paano niya nagagawang talikuran ang lahat ng yon ngayon? Hindi ka makatulog? Halos mapatalon si Lino sa gulat. Nakatayo na pala sa likuran niya si Cora. Ang mga braso nito ay nakayakap sa kanyang baywang. Ipinatong nito ang baba sa kanyang balikat. "Masyado mong iniisip, mahal," bulong ni Cora. Ang boses ay malambing pa rin. "Formalidad lang naman yon. Para sa negosyo, para sa kinabukasan natin. Para rin naman sa kanya yon, para hindi na siya mahirapan pagtanda niya. Pero Cora, bahay yun ni inay." Halos pabulong na sagot ni Lino. Hinigpitan ni Cora ang yakap. "At magiging bahay pa rin naman niya. Walang magbabago. Pangalan lang sa papel ang mababago, Lino. Ganoon ba kaliit ang tiwala mo sa akin?" Natahimik si Lino. Ito ang palaging sandata ni Cora. Ang pagdududa sa pagmamahal niya.
Nang makita ni Cora ang kanyang pananahimik, humarap ito sa kanya. Ang mga mata nito ay nagsimulang mamasa-masa. Hindi mo ba ako mahal, Lino? Hindi mo ba gustong umasenso tayo? Ayoko lang naman na habang buhay tayong maghirap. Gusto kong maibigay sa iyo ang buhay na nararapat para sa iyo, ang buhay na hindi mo naranasan. Ang huling mga salita, ang tumama sa pinakamasakit na parte ng pagkatao ni Lino. Ang kanyang kahihiyan sa kahirapan, ang kanyang kakulangan. Iyon ang lason at ang pulot na sabay na ipinainom sa kanya ni Cora. Kinabukasan, ang tensyon ay ramdam na ramdam sa buong bahay. Halos hindi makatingin si Lino sa kanyang ina. Habang nagwawalis siya sa bakuran, nakita niya ang mga bagong gamit ni Cora na nakapatong sa kanilang kama. Isang bagong relo para sa kanya, isang mamahaling bag para dito. Galing iyon sa perang ipinadala ni Amara mula sa trust fund, isang perang sinabi ng ina na para sa pag-aaral o pagpapatayo ng negosyo. Ngunit ginamit nila ito para sa mga luho. Nakaramdam siya ng matinding pagkakasala, ngunit kasabay noon, isang kislap ng paghahangad sa mga material na bagay na yon. Nang hapon na yon, iniabot sa kanya ni Cora ang isang brown envelope. Nasa loob ang mga dokumento, notaryado na. Nakausap ko na si attorney, pirma na lang ni nanay ang kulang. Sabi nito, ang boses ay kalmado ngunit may diin. Hawak ang envelope. Pakiramdam ni Lino ay hawak niya ang isang hatol. Bawat hakbang niya papalapit sa kanyang ina na nagtatahi sa sala ay parang may bigat na 1,000 kilo. Ang pamilyar na amoy ng pandan sa bahay ay tila sumasakal sa kanya. Tumigil siya sa harap ni Amara. Naramdaman ng matanda ang kanyang presensya at itinaas nito ang kanyang paningin. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Ngunit ang nangiti ay dahan-dahang naglaho nang makita ang sobre sa kamay ni Lino at ang ekspresyon sa mukha nito. Hindi makapagsalita si Lino. Ang kanyang lalamunan ay tila may nakabara. Dahan-dahan, nanginginig ang mga kamay. Inilapag niya ang sobre sa maliit na mesa sa pagitan nilang dalawa. Ang tunog ng paglapag ng sobre ay tila isang malakas na dagundong sa gitna ng katahimikan. Hindi niya magawang salubungin ang mga mata ng kanyang ina. Nakayuko lang siya, nakatitig sa sahig, sa mga pangakong kanyang sinisira. Ang brown na sobre sa ibabaw ng maliit na mesa ay tila isang ahas na naghihintay ng tamang pagkakataon para tumuklaw. Sa bawat segundong lumilipas sa nakabibinging katahimikan, ramdam ni Amara ang dahan-dahang paglamig ng kanyang buong katawan. Ang hangin na pumapasok mula sa bintana, na dating nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, ngayon ay tila may dalang kirot. Itinuon niya ang kanyang buong pansin kay Lino, naghahanap, nagmamakaawa sa pamamagitan lamang ng kanyang mga mata. Nagbabaka sakali siyang makita ang dating Lino, ang batang lalaki na kanyang inaruga, ang binatang nangako na hindi siya pababayaan. Ngunit ang nakikita niya ngayon ay isang estranghero na nakayuko, takot na salubungin ang kanyang tingin. Anak, nabasag ang katahimikan sa mahinang boses ni Amara. Nanginginig ito, puno ng sakit na hindi niya maitago. Sigurado ka na ba dito? Hindi agad sumagot si Lino. Lumunok ito. Nang sa wakas ay magsalita ito, ang boses ay garalgal at halos hindi marinig. Opo, une. Para rin po ito sa kinabukasan nating lahat. Ang mga salitang yun ay tila hindi galing sa kanya. Para itong isang linyang isinaulo, isang script na ibinigay sa kanya para basahin. At alam ni Amara kung sino ang direktor. Ang kanyang mga mata ay dumako sa bukana ng kwarto ni Lino. At naroon nga siya. Nakasandal sa hamba ng pinto si Cora, nakahalukip-kip. Ang mga matay matalim na nakabantay sa bawat kilos nila. Walang emosyon sa mukha nito, tanging isang malamig na determinasyon. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Amara ang lahat.
Hindi na niya kailangan pang magtanong. Ang kanyang anak ay bilanggo ng mga pangarap na hindi naman nito sarili. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Amara. Anong silbi ng pagmamatigas? Anong silbi ng pagtanggi? Itutulak lang nito palayo ang kanyang anak. Baka ito pa ang maging dahilan ng pag-aaway ng mag-asawa. At sa huli, siya pa rin ang pipiliin ni Lino na iwan sa isang pag-ibig na handang magparaya. Kahit masakit, tinanggap ni Amara ang kanyang pagkatalo. Dahan-dahan, iniabot niya ang kanyang kamay para kunin ang ballpen na nakapatong sa ibabaw ng sobre. Sa kanyang paghawak, ang simpleng bagay na yon ay tila mas mabigat pa sa isang bareta ng bakal. Ang kanyang mga daliri na sanay sa pag-aalaga ng halaman at pagtatahi ay nanginginig ngayon. Ibinuklat niya ang mga dokumento. Hindi na niya binasa ang mga nakasulat. Alam na ng puso niya ang laman yon. Ang pangalan niya bilang may-ari at ang blangkong linya sa ilalim na naghihintay ng kanyang lagda para ilipat ang lahat sa pangalan ng kanyang anak at ng asawa nito. Itinapat niya ang dulo ng ballpen sa papel. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Tumama sa papel malapit sa linyang paglalagdaan niya at kumalat na parang isang mantsa. At pagkatapos, sa isang iglap, isinulat niya ang kanyang pangalan. Ang pirma na sumisimbolo sa kanyang buong buhay, sa kanyang pagkatao, ay inilipat niya kasama ng bahay na naging kanlungan niya sa loob ng 20 taon. Nang maiangat niya ang ballpen, doon lang gumalaw si Cora. Mabilis itong humakbang palapit, kinuha ang mga dokumento mula sa mesa na para bang isang agila na dumagit sa kanyang biktima. Tiningnan nito ang pirma. Sinuri kung totoo. At isang bahagyang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa mga labi nito. Hindi man lang siya nito tinapunan ng tingin. Hindi man lang nito tinanong kung okay lang siya. "Salamat po, Nay," sabi ni Cora. Ang boses ay matamis ngunit walang init. Tumayo ito at naglakad pabalik sa kwarto. Ngunit bago ito tuluyang makapasok, huminto ito at lumingon. Ang mga mata nito ay malamig. Walang bakas ng pasasalamat o paggalang na ipinakita nito kaninang umaga. Siguro naman po naiintindihan nyo na medyo masikip na tayo dito sa bahay. Ang mga salita ay binitawan na parang mga piraso ng yelo. Pagkatapos, pumasok na ito sa kwarto at isinara ang pinto. Iniwan si Amara na nakaupo, nakatulala, habang ang bawat salitang iyon ay dahan-dahang gumuguho sa pundasyon ng kanyang mundo. Walang narinig si Amara mula sa kwarto ng mag-asawa kinagabihan. Walang pagtatalo, walang sigawan. Tanging isang nakabibinging katahimikan na mas masahol pa sa anumang ingay. Hindi na siya nilabasan ni Lino. Hindi na siya nito sinamahan sa hapunan. Nagkulong lang sila sa loob, na para bang siya ay isang multo sa sarili niyang pamamahay. Kinabukasan, ang araw ay sumikat na may kakaibang bigat. Ang sikat nito, na karaniwang nagbibigay ng init at buhay sa Baryo Amihan, ay tila isang mapanuring mata na nakatutok sa kanilang tahanan. Nagising si Amara na may paninikip sa dibdib, isang masamang kutob na gumagapang sa kanyang kaluluwa. Pinilit niyang ngumiti, pinilit niyang isipin na baka nananaginip lang siya. Naghanda siya ng almusal, sinangag at tuyo, ang paborito ni Lino. Inayos niya ang mesa para sa 3, tulad ng dati. Ngunit walang lumabas sa kwarto. Bandang 10:00 ng umaga, bumukas ang pinto. Iniluwan nito si Cora, bihis na bihis. Ang muka ay walang anumang ekspresyon. Sa likod nito ay si Lino, ang mga matay namumugto at nakatingin sa sahig. Dala-dala ang isang malaking itim na garbage bag. "Ano yan, mga anak?" tanong ni Amara, kahit alam na niya sa kanyang puso ang sagot. Hindi sumagot si Cora. Sa halip, naglakad ito papunta sa maliit na aparador ni Amara. Binuksan nito yon at walang pakundangang inilabas ang iilang pirasong damit ng matanda at inihagis sa sahig. "Cora, anong ginagawa mo?" Sigaw ni Amara nanginginig. "Hindi niyo ba narinig ang sinabi ko kagabi? Nay,
Sagot ni Cora. Ang boses ay matigas at walang anumang bahid ng paggalang. Wala na tayong lugar para sa inyo dito. Wala kaming perang pangtustos sa matatanda. Bawat salita ay isang sampal. Bawat salita ay isang patalim. Napatingin si Amara kay Lino, naghahanap ng tulong, ng saklolo. Lino, anak. Nag-angat ng tingin si Lino. Ang mga mata niya ay puno ng luha at sakit, ngunit walang lakas. Ibinaling niya ang kanyang mukha, umiiwas sa tingin ng ina na minsan niyang sinamba. Ang kanyang pananahimik ay isang pagsang-ayon sa kalupitan ni Cora. Iyon na ang huling pag-asa na nawasak. Si Cora mismo ang nagpasok ng mga damit ni Amara sa itim na garbage bag na hawak ni Lino. Kinuha niya ito at walang seremonyang itinapon sa labas ng pintuan. Ang iilang damit, ang lumang litrato nilang dalawa ni Lino, ang rosaryong bigay ng kanyang ina, lahat ay nasa loob ng basurahang iyon. Umalis na po kayo, sabi ni Cora, at itinulak ng bahagya si Amara palabas. Sa ilalim ng tirik na sikat ng araw, sa tanghaling tapat, natagpuan ni Amara ang kanyang sarili sa labas ng bahay na kanyang itinayo, sa lupang kanyang minahal. Ang mga kapitbahay ay nagsisimula ng magsilabas, naalarma, sa komosyon. Ang kanilang mga mata ay puno ng awa at hindi makapaniwalang galit. Humarap si Amara sa nakasarang pinto. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig na kumakatok. Lino! Anak, pakiusap, buksan mo to. Huwag niyo namang gawin sa akin to. Ngunit walang sumasagot. Nakita niya ang mga kapitbahay na nagbubulungan. Nakita niya ang awa sa kanilang mga mukha. Sa gitna ng kanyang kahihiyan at sakit, isang kakaibang lakas ang kanyang naramdaman. Tumingin siya sa kanila. Pilit nang ngumiti sa kabila ng mga luhang walang tigil sa pag-agos. Huwag niyo akong alalahanin, mga anak. Sapat na akong mabuhay. Sabi niya, ang boses ay basag at halos hangin na lamang. Pagkatapos, bumukas ang pinto. Ngunit hindi si Lino ang lumabas, si Cora. Kung hindi po kayo aalis, tatawag po kami ng barangay. Banta nito, ang mukha'y walang awa. At sa huli, isinara nito ang pinto ng malakas. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay ang tunog ng pagtatapos ng isang kabanata ng kanyang buhay. Ang tunog ng tuluyang pagtalikod ng anak na kanyang inalagaan. Ang init ng araw ay tila tumutusok sa kanyang balat. Ang liwanag ay nakakasilaw. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina at sa harap ng lahat, sa ilalim ng kalangitan ng Baryo Amihan, bumagsak si Amara. Ang huli niyang nakita bago siya lamunin ng kadiliman ay ang isang bintana sa kalapit bahay. At sa bintanang iyon, may isang kamay na may hawak na cellphone. Ang lente nito ay nakatutok mismo sa kanya. Nagising si Amara sa amoy ng mainit na sopas. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang una niyang nakita ay hindi ang pamilyar na kisame na gawa sa sawali, kundi isang puting kisame na may mga mantsa ng panahon. Nasa ibang bahay siya. Isang matalim na kirot ang biglang sumuntok sa kanyang dibdib nang bumalik ang lahat. Ang sobre, ang pirma, ang pagsara ng pinto, ang nakakapasong sikat ng araw. Gising ka na pala, Amara. Isang pamilyar na boses, si Aling Nena, ang kanyang kapitbahay at matagal ng kaibigan, ay nakangiti sa tabi ng kanyang higaan. May dalang isang mangkok ng bagong lutong sopas. Nena, anong nangyari? Halos pabulong na tanong ni Amara. Huwag mo na munang isipin yun, malumanay na sabi ni Aling Nena habang tinutulungan siyang umupo. Ang mahalaga ay ligtas ka dito. Kumain ka muna. Kanina ka pa, walang laman ng tiyan. Habang nanginginig na sinusubo ni Amara ang mainit na sabaw, hindi niya mapigilan ang mga luhang muling bumalong sa kanyang mga mata. Ang bawat subo ay tila may kasamang pait ng katotohanan. Wala na siyang tahanan. Itinaboy na siya ng sarili niyang anak. Samantala, sa kabilang kalsada,
Sa loob ng bahay na dati ay puno ng pagmamahal, ang hangin ay mabigat sa tensyon. Ang pagkain na inihanda ni Cora ay hindi pa rin nagagalaw sa mesa. Si Lino ay nakaupo sa isang sulok, nakayuko, habang ang cellphone niya sa mesa ay walang tigil sa pag-vibrate at pag-ilaw. Ganoon din ang cellphone ni Cora. "Patayin mo na nga yan!" Sigaw ni Cora. Ang boses ay puno ng inis. "Kanina pa yan. Paano ko papatayin? Di lalo nilang iisipin na guilty tayo?" Sagot ni Lino. Ang boses ay mahina. "Guilty? Anong guilty?" "Pasinghal na," sabi ni Cora. "Wala tayong ginagawang masama. Atin tong bahay. May papel tayo." Hindi makapaniwala si Lino sa narinig. "Wala. Cora, itinaboy natin si inay. Nakita ng buong baryo." "At ano ngayon? Isang araw lang yan. Makakalimutan din nila." Ngunit hindi isang araw lang iyon. Kinuha ni Lino ang kanyang cellphone. Ang kamay niya ay nanginginig na parang may hawak siyang nagbabagang uling. Binuksan niya ang kanyang social media account. Bumungad sa kanya ang libo-libong notifikasyon, mga galit na mensahe, mga share, at ang video. Ang video kung saan nakaluhod ang kanyang ina sa ilalim ng sikat ng araw, umiiyak. Habang isinasara ang pinto sa harapan nito, may hashtag itong "Justice for Lola." Milyon-milyon na ang views. Hayop ka, Lino. Walang utang na loob. "Sana makarma ka." "Kasalanan mo to!" Sigaw ni Lino at ibinato ang cellphone sa sahig. Tumama ito sa pader at nabasag. "Ikaw ang may gusto ng lahat ng ito. Nakinig lang ako sa'yo." "Ako? Ako ba ang pumirma? Ako ba ang duwag na hindi kayang ipagtanggol ang sarili niyang ina?" Ganti ni Cora, ang mga matay nanlilisik. "Huwag mo akong isisi sa kahinaan mo." Sa bahay ni Aling Nena, tahimik na nakaupo si Amara sa sala nang ipakita sa kanya ng apo ng kaibigan ang cellphone nito. "Lola, kayo po ba to?" Nakatutok sa screen ang mga mata ni Amara. Napanood niya ang sarili niyang paghihirap. Narinig niya ang sarili niyang pagmamakaawa. Nakita niya ang pagsara ng pinto. Ang video ay malinaw, brutal, at walang awa. Hindi siya nakaramdam ng galit. Tanging isang malalim, nakalulunod na kalungkutan. Tahimik siyang umiyak habang pinapanood ang viral na luha ng kanyang sariling pagdurusa. "Diyos ko po," bulong na lamang ni Aling Nena sa kanyang tabi. Maya-maya pa, isang ugong ng makina ang pumukaw sa kanilang pansin. Isang eleganteng itim na sasakyan, makintab at halatang mamahalin, ang huminto sa tapat ng simpleng bahay ni Aling Nena. Ang buong baryo ay tila napahinto, napatingin sa sasakyang hindi nababagay sa kanilang lugar. Bumukas ang pinto sa likuran. Isang lalaking nasa edad 50, matangkad, nakasuot ng mamahaling Amerikana, ang lumabas. Ang kanyang tindig ay may bigat ng awtoridad. Hawak niya ang isang tablet, at sa screen yun ay ang video ni Amara. Naglakad ito papalapit sa tarangkahan ni Aling Nena, ang mga matay seryosong sinusuri ang kabahayan. "Magandang hapon po," sabi ng lalaki sa formal na tono. Tumingin ito kay Aling Nena, pagkatapos ay sa babaeng nakaupo sa loob ng bahay na nakilala niya mula sa video. "Hinahanap ko po si Ginang Amara." Ang pagdating ng estranghero at ng kanyang mamahaling sasakyan ay nagdulot ng biglaang katahimikan sa paligid. Maging ang mga nag-uusyosong kapitbahay ay bahagyang napaatras, tila nakakaramdam ng bigat at importansya sa presensya ng bagong dating. Si Amara, na nakaupo pa rin sa loob ng bahay ni Aling Nena, ay nakaramdam ng kaba. Sino ang lalaking ito? Bakit siya hinahanap? Sino po sila? Nanginginig na tanong ni Aling Nena na bahagyang humarang sa pintuan. Ngumiti ng bahagya ang lalaki, isang nangiting formal at hindi umaabot sa kanyang mga mata. "Huwag po kayong mag-alala. Ako po si Attorney Elias Roque. Nandito po ako para tulungan si Ginang Amara." Attorney, abogado. Ang salitang yon ay lalong nagdulot ng pagtataka kay Amara.
Anong kailangan niya sa isang abogado? Pinapasok ni Aling Nena ang bisita. Umupo si Attorney Roque sa isang silyang kahoy na nasa tapat ni Amara. Maingat niyang inilapag ang kanyang tablet sa mesa. Ang screen ay nakapatay na. Ginang Amara, panimula niya. Ang boses ay kalmado at may respeto. Alam ko pong naguguluhan kayo. Marahil ay hindi niyo na ako natatandaan. Ako po ang junior associate noon sa law firm ng yumaong Don Ricardo de Villa. Ang pangalang iyon, Ricardo de Villa. Ang pangalan ay parang isang kidlat na gumising sa mga alaala na matagal nang ibinaon ni Amara sa pinakamalalim na hukay ng kanyang isipan, ang kanyang asawa, ang dahilan ng kanyang pagtakas, ang pinagmulan ng lahat ng sakit at yaman na kanyang tinalikuran. Anong kailangan ninyo sa akin? Nagawa niyang itanong. Hindi agad sumagot si Attorney Roque. Sa halip, kinuha nito ang isang leather briefcase at maingat na inilabas ang isang makapal na folder. Binuklat niya ito sa mesa. Maraming taon ko po kayong hinanap, Ginang Amara. Iyon po ang huling habilin ni Don Ricardo bago siya pumanaw 10 taon na ang nakalilipas. May mga bagay na kailangan po ninyong malaman. Ipinakita ni Attorney Roque ang mga dokumento sa harap ni Amara. Mga titulo ng lupa sa Makati at Taguig, mga stock certificate mula sa malalaking korporasyon, mga bank statement na may mga numerong halos hindi kayang bilangin ng ordinaryong tao. Hindi ko maintindihan, nalilitong sabi ni Amara. Bago namatay si Don Ricardo, paliwanag ni Attorney Roque, pinirmahan niya ang isang last will and testament at isang deed of absolute sale. Sa ilalim ng mga dokumentong ito, na legal at notaryado, ang lahat ng kanyang pag-aari, lahat ng kumpanya, lahat ng bahay, lahat ng pera, ay inilipat sa pangalan ninyo, Amara. Hindi bilang mana, kundi bilang bayad pinsala sa lahat ng sakit na idinulot niya sa inyo. Ito ay isang sikretong kasunduan sa diborsyo na hindi na isa publiko. Natulala si Amara. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Siya? Ang may-ari ng lahat ng ito? Isang biro ba ito? Nang makita ko po ang video ninyo sa social media kanina, pagpapatuloy ng abogado, hindi po ako makapaniwala. Ang isa sa pinakamayamang babae sa Pilipinas ay pinalaya sa isang maliit na bahay sa probinsya. Kailangan ko po kayong hanapin agad. Sa isang iglap, bumalik ang isang alaala sa isip ni Amara. Isang gabi, sa mamahaling ospital, bago niya tuluyang iwan ng Maynila. Ang huling pag-uusap nila ni Ricardo. Ang pagpirma niya sa mga papel na hindi na niya binasa sa pag-aakalang yon ay para sa kanilang annulment. Iyon pala. Ngunit ang revelasyon ay hindi nagdulot ng saya kay Amara. Sa halip, takot ang kanyang naramdaman. Isang matinding takot. Tinakbuhan niya ang mundong yon. Ayaw na niyang bumalik. Hindi ko kailangan yan, mahinang sabi ni Amara. Itinutulak palayo ang mga dokumento. Gusto ko lang ng tahimik na buhay. Tumingin si Attorney Roque sa kanya nang may malalim na pag-unawa. This is not about the money anymore, Amara. Sabi niya, sa unang pagkakataon ay tinawag siya sa kanyang unang pangalan. This is about justice. Ang bahay na yon na ipinagkait sa inyo ay pag-aari ninyo sa simula't simula pa lang. Ang lupang kinatitirikan noon ay kayo ang legal na may-ari. Ang ginawa nila ay isang krimen. Ang salitang krimen ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Amara. Naisip niya si Lino, ang kanyang anak. Bukod sa bahay at lupa, biglang tanong ni Attorney Roque na tila may naalala, may iba pa bang ari-arian o pera na pinakialaman na sila? Ang tanong na yon ang nagpabago sa lahat. Doon, sa gitna ng kanyang pagkalito at sakit, isang detalye ang biglang luminaw sa isip ni Amara na parang sinag ng araw na tumagos sa madilim na ulap. Ang pera. Ang perang ginagastos ni Lino at Cora para sa kanilang mga luho. Meron po, sagot ni Amara. Ang boses ay biglang nagkaroon ng bigat at determinasyon.
Meron pa. Isang trust fund na binuksan ko para kay Lino noong siya ay 18 taong gulang. Nang marinig ni Attorney Roque ang mga salitang trust fund, isang bahagyang pagbabago ang naganap sa kanyang kalmadong mukha. Tumaas ang isang kilay niya, isang senyales ng biglaang interes ng isang bihasang mangangaso na nakaamoy ng dugo. Maari niyo po bang ikwento sa akin ang tungkol sa trust fund na yan, Ginang Amara? Tanong niya at kinuha ang kanyang cellphone para magbukas ng notes. Nag-umpisang magkwento si Amara. Inalala niya ang araw na pumunta siya sa nag-iisang bangko sa bayan para buksan ang account. Gamit ang maliit na bahagi ng perang, nakuha niya mula sa kanilang paghihiwalay ni Ricardo. Isang halagang sapat lang para hindi sila maghirap. Nagbukas siya ng isang maliit na trust fund sa pangalan ni Lino. Ang sabi ko po sa bangko, paliwanag ni Amara, ang pera ay para lamang sa kanyang pag-aaral sa kolehiyo o bilang panimulang puhunan kung gugustuhin niyang magnegosyo. Iyon po ang nakasulat sa mga dokumento. Malinaw po iyon. Agad na tumayo si Attorney Roque. Mawalang galang na po, Ginang Amara. Aling Nena, kailangan ko lang pong lumabas sandali para tumawag. Pumunta siya sa labas, malapit sa kanyang sasakyan, kung saan mas malakas ang signal. Narinig ni Amara at Aling Nena ang pira-pirasong bahagi ng kanyang pakikipag-usap. Ang mga salitang narinig nila ay formal at puno ng awtoridad. Breach of fiduciary duty, misuse of funds. Kailangan ko ng kopya ng lahat ng withdrawal and transaction history for the past 6 months. Pagkalipas ng halos 20 minuto, bumalik si Attorney Roque sa loob ng bahay. Ang kanyang muka ay seryoso, ngunit may kislap sa kanyang mga mata. Isang kislap ng isang abogadong nakahanap ng alas. Umupo siyang muli sa tapat ni Amara. Nakumpirma ko na po mula sa head office ng bangko. Tumawag po ako sa isang dating kasamahan doon. Ang trust fund account po ni Lino ay halos wala ng laman. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa likod ni Amara. Base po sa paunang record na ipinadala nila sa aking email, pagpapatuloy ng abogado habang tinitingnan ang kanyang tablet. Ang pera ay ginastos sa mga online shopping site, mamahaling restaurant sa syudad at pagbili ng mga alahas. Wala ni isang sentimo ang napunta sa pag-aaral o sa isang rehistradong negosyo. Ipinakita niya ang screen kay Amara. Nakalista doon ang mga pangalan ng mga mamahaling brand na kahit kailan ay hindi niya narinig. Ano pong ibig sabihin niyan, attorney? Tanong ni Amara. Ang ibig sabihin po niyan, Ginang Amara, ay hindi lang nila kayo pinalayas, niloko at ninakawan din nila kayo. Ipinaliwanag ni Attorney Roque ang lahat sa simpleng lengguwahe. Ang trust fund ay isang kontrata na nakabatay sa tiwala. Nang gamitin ni Lino ang pera sa paraang labag sa nakasaad sa kontrata, nagsagawa siya ng isang ilegal na gawain at dahil ginamit nila ang perang iyon para ipamukha kay Amara na naghihirap sila at kailangan nilang sanglain ang bahay, ang pagpapapirma nila sa deed of sale ay hindi na lang isang simpleng usaping pampamilya. Ito po ay isang malinaw na kaso ng panloloko at estafa. Pagtatapos ni Attorney Roque, ang pagkuha nila sa bahay ninyo ay nakabase sa isang kasinungalingan na sinuportahan ng perang ninakaw mula mismo sa inyo. Sila mismo ang gumawa ng bitag na kanilang pinasok. Napahawak si Amara sa kanyang dibdib. Ang sakit ng pagtataksil ay doble-dobleng sumaksak sa kanya. Hindi lang ang kanyang pagmamahal ang kanilang sinayang, kundi pati na rin ang kanyang tiwala. Ngunit kasabay ng sakit, isang bagong damdamin ang nagsimulang umusbong sa kanyang puso. Hindi galit, kundi isang malinaw na pag-unawa. Naintindihan na niya ngayon, hindi na ito tungkol sa kanya, o sa bahay, o sa pera. Ito ay tungkol sa pagtuturo ng isang leksyon na matagal na niyang dapat itinuro. Attorney, sabi ni Amara, ang boses ay mahinahon ngunit matatag. Ayokong makulong ang anak ko.
Tumango si Attorney Roque. Naiintindihan ko po. Kaya hindi tayo didiretso sa korte. Hihiling po ako ng isang mediation hearing sa barangay o sa piskalya. Isang paghaharap. Doon, ilalatag natin ang lahat ng ebidensya. Bibigyan natin sila ng pagkakataong harapin ang katotohanan. Kinagabihan, habang kumakain ng hapunan sina Lino at Cora sa loob ng ninakaw nilang katahimikan, isang malakas na katok sa pinto ang gumambala sa kanila. Nagkatinginan sila, parehong kinakabahan. Walang sino man sa baryo ang nangahas na lumapit sa kanila buong araw. Dahan-dahang binuksan ni Lino ang pinto. Isang lalaking nakauniporme mula sa munisipyo ang nakatayo sa labas. May hawak na isang opisyal na sulat. Para po kay Ginoong Lino at Ginang Corazon, sabi ng lalaki, at iniabot ang sobre. Kinuha ito ni Cora. Nang mabasa niya ang mga nakasulat sa labas, "Summons to appear." Nanlamig siya. Dali-dali niyang binuksan ang sulat. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot habang binabasa ang mga salita. Hindi niya maintindihan ang lahat ng legal na terminolohiya, ngunit dalawang salita ang malinaw na tumatak sa kanyang isipan na parang tatak ng isang mainit na bakal: fraud and estafa. Ang papel na hawak ni Cora ay naging piraso ng yelo sa kanyang mga kamay. Ang bawat letra sa salitang estafa ay tila lumulundag mula sa pahina, sumasayaw na parang demonyo sa kanyang paningin. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay biglang napalitan ng isang humahagibis na hangin ng purong sindak. "Ano to?" Halos pabulong niyang tanong. Hindi sa kung kanino, kundi sa hangin. Paano nangyari to? Tiningnan niya si Lino, ang mga matay ng lalaki, naghahanap ng sagot. Ngunit si Lino ay nakatayo lang doon na parang isang estatwang binuhusan ng malamig na tubig. Nakatitig sa kawalan. Ang mukha ay maputlang maputla. At doon nagsimula ang pagguho. Ang unang bumigay ay si Cora. Ang takot sa kanyang sistema ay mabilis na naging isang nag-aapoy na galit. Galit na kailangan niyang maibunton sa iba. "Kasalanan mo to!" Sigaw niya at ibinato ang sulat sa mukha ni Lino. Ang papel ay tumama sa kanyang pisngi bago bumagsak sa sahig. "Sabi ko sa'yo, bilisan na natin. Sabi ko sa'yo, galingan mo ang pag-arte. Napakaduwag mo. Hinayaan mong makahanap pa ng kakampi ang matandang yon." Ang mga salita ay tumama kay Lino na parang mga suntok. Sa wakas, ang lalaking nanahimik, ang lalaking nagpabulag, ay tila nagising. "Ako? Nakinig lang ako sa'yo." Ganti niya. Ang boses ay sa wakas ay nagkaroon ng lakas. Isang lakas na nagmula sa desperasyon. "Ikaw ang may gusto ng lahat ng ito. Ikaw ang nagplano. Dinamay mo lang ako sa kasakiman mo." "Kasakiman?" Tumawa si Cora. Isang tawang walang saya, puno ng lason. "Hindi ito kasakiman, Lino. Ito ay pag-ahon sa hirap. Isang bagay na hindi mo maiintindihan dahil sanay kang maging isang kawawang pulot lang sa lansangan." Ang huling pangungusap ay ang pinakamasakit sa lahat. Isinumbat sa kanya ang kanyang pinagmulan. Ang sugat na pinilit paghilumin ni Amara sa loob ng 20 taon ay muling binuksan ni Cora sa isang iglap. Hindi na nakasagot si Lino. Napasandal siya sa pader. Ang lakas ay tila hinigop mula sa kanyang katawan. Oo, isa lang siyang pulot. At ang babaeng nagbigay sa kanya ng pangalan, ng tahanan, ng pagmamahal, ay siya mismong itinaboy niya. Nang makita ni Cora ang epekto ng kanyang mga salita, hindi siya nakaramdam ng awa. Sa halip, mas lalo siyang nagalit. Nagmamadali siyang pumasok sa kanilang kwarto, kinuha ang maleta, at walang pakundangang inihagis doon ang kanyang mga mamahaling damit at bag, ang mga prutas ng kanilang panloloko. "Saan ka pupunta?" tanong ni Lino. Ang boses ay basag. "Lalayo dito," sigaw ni Cora. "Hindi ako makukulong dahil sa katangahan mo.
Mabubulok kang mag-isa dito. Habang nag-iimpake siya, ang bawat galaw niya ay puno ng pagkasuklam. Ang lalaking minsan niyang tinawag na mahal ay isa na lang ngayong sagabal sa kanyang pagtakas. Ang pangarap nilang dalawa ay biglang naging pangarap na lang niya mag-isa. Si Lino naman ay nakaupo na sa sahig, nakasandal sa pader, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Ang mga luha ay nagsimula nang dumaloy mula sa kanyang mga mata. Hindi dahil sa takot sa kulungan, kundi dahil sa bigat ng katotohanan na sa wakas ay kanyang niyakap. Nawala sa kanya ang lahat, ang ina na nagmahal sa kanya ng buo. Ang asawang akala niya'y mahal din siya. Ang bahay na kanyang inagaw ay hindi na isang tahanan, kundi isang malamig na bilangguan ng kanyang mga kasalanan. Wala na. Ubos na. Ito na ang gabi ng kanyang buhay. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, isang mahinahong katok sa pinto ang muling narinig. Napatigil si Cora sa pag-iimpake. Natigilan si Lino sa pag-iyak. Pareho silang napatingin sa pinto. Ang puso'y kumakabog ng malakas. Dahan-dahang tumayo si Lino, ang mga binti nanginginig. Naglakad siya papunta sa pinto na parang isang taong papunta sa kanyang sariling bitayan. Pagbukas niya ng pinto, isang pamilyar na mukha ang kanyang nakita. Isang lalaking nakasuot ng Amerikana, ang muka'y seryoso at walang emosyon. Si Attorney Elias Roque. Tiningnan siya ng abogado mula ulo hanggang paa, pagkatapos ay sumulyap ito sa loob ng bahay at nakita si Cora na may hawak na maleta. Isang bahagyang nangiti ang gumuhit sa labi ng abogado, isang nangiting hindi abot sa mata. Handa na ba kayong harapin ang katotohanan? Ginoong Lino? Ang mediation hearing ay idinaos hindi sa masikip na opisina ng barangay, kundi sa isang maliit na conference room sa munisipyo, sa kahilingan na rin ni Attorney Roque. Mas formal, mas tahimik, at walang mga usyosong kapitbahay na makikinig. Ang hangin sa loob ng kwarto ay mabigat at malamig, sa kabila ng kawalan ng aircon. Sa isang panig ng mahabang mesa ay nakaupo si Amara. Tahimik at may dignidad. Sa tabi niya ay si Attorney Elias Roque. Ang kanyang postura ay kalmado at puno ng kumpiyansa. Ang mga dokumento ay maayos na nakasalansan sa kanyang harapan. Sa kabilang panig, magkalayo ang upo ni Lino at Cora. Si Cora ay punong-puno ng pagkabalisa, ang mga daliri. Walang tigil sa paglalaro sa laylayan ng kanyang damit. Si Lino naman ay nakayuko. Ang mga matay nakapako sa gasgas na sahig na kahoy, na para bang dinadala niya ang bigat ng buong mundo sa kanyang mga balikat. Hindi niya magawang itaas ang kanyang paningin. Hindi niya kayang salubungin ang mga mata ng inang kanyang sinaktan. Isang tagapamagitan mula sa piskalya ang namuno sa pag-uusap. Okay. Magandang umaga, panimula ng tagapamagitan. Nandito tayo para sa isang mapayapang pag-uusap. Layunin nating ayusin ito nang hindi na humahantong sa korte. Attorney Roque, maaari na kayong magsalita. Tumango si Attorney Roque. Salamat po. Simple lang naman po ang layunin namin dito. Gusto lang po naming ipakita kina Ginoo at Ginang Lino ang bigat ng kanilang mga nagawa. Isa-isang inilatag ni Attorney Roque ang mga ebidensya na parang isang maestro na nag-aayos ng mga pyesa ng chess. Unang inilapag niya sa mesa ang orihinal na titulo ng bahay at lupa. Malinaw na nakapangalan kay Amara de Villa. Ito po ang titulo, sabi niya. At ito naman po, sabay lapag ng isa pang dokumento, ang deed of sale na pinirmahan ni Ginang Amara na naglilipat ng pag-aari sa inyong dalawa. Tumingin siya ng diretso kay Lino. Ginoong Lino, anong dahilan ang ibinigay ninyo sa inyong ina para pumirma siya dito? Hindi makasagot si Lino. Si Cora ang sumabat. Para po sa negosyo. Para makakuha kami ng loan. Hindi pinansin ni Attorney Roque si Cora. Nakatuon pa rin ang kanyang atensyon kay Lino. Uulitin ko, Ginoo. Ano ang sinabi ninyo? Kailangan po namin ng puhunan.
Halos pabulong na sagot ni Lino. Wala po kaming pera. Ang mga salitang yon ay tila isang senyas. Kinuha ni Attorney Roque ang kanyang tablet at ikinonekta ito sa isang maliit na projector na dala niya. Biglang umilaw ang puting pader sa kanilang likuran at ang unang lumabas doon ay ang video. Ang video ng pagluhod ni Amara. Napatakip ng bibig si Cora. Si Lino ay napayuko palalo. Ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig. Pinanood nilang lahat sa katahimikan ang brutal na eksena ng pagtataboy. Nang matapos ang video, hindi pa rin nagsalita si Attorney Roque. Hinayaan niyang namnamin ng dalawa ang bigat ng kanilang ginawa. Pagkatapos, sunod niyang ipinakita ang mga bank statement mula sa trust fund. Sabi ninyo, wala kayong pera. Sabi ni Attorney Roque, ang boses ay malamig at matalim. Pero base dito, sa loob ng 6 na buwan, nakapaglabas kayo ng mahigit 200,000 piso. Ibinili-nili ng mga sapatos, bag, cellphone. May kinain pa kayo sa isang hotel sa Maynila na nagkakahalaga ng 10,000 piso. Pera ba ito ng isang taong naghihirap? Para itong isang bombang sumabog sa loob ng kwarto. Napatingin ang tagapamagitan kay Cora at Lino. Ang mukha'y puno ng hindi makapaniwalang pagkadismaya. Teka, pera yan ni Lino. Karapatan niyang gastusin yan. Sigaw ni Cora, nagpapanik. Nagkakamali ka, Ginang Cora. Kalmadong sagot ni Attorney Roque. Iyon ay isang trust fund na may legal na kondisyon at nilabag ninyo ang bawat isa sa mga kondisyong yon. At para makompleto ang lahat, inilapag ni Attorney Roque ang kanyang huling alas sa mesa. Isang dokumento na may selyo ng korte, ang adoption papers ni Lino. Si Lino ay hindi lang isang ampon. Siya ay legal na anak ni Ginang Amara. May karapatan siyang magmana, ngunit ang ginawa ninyo ay hindi paghihintay ng mana. Ito ay pagnanakaw. Lahat ng kulay ay nawala sa mukha ni Lino. Sa wakas, itinaas niya ang kanyang nanginginig na paningin. Tumingin siya sa kanyang ina. Nakita niya ang sakit sa mga mata nito, ngunit walang galit. Tanging isang malalim na awa. Ang bigat ng lahat, ang video, ang pera, ang pagiging legal na anak, ay dumagan sa kanya ng sabay-sabay. May huling pagkakataon pa kayong magsalita ng totoo. Sabi ni Attorney Roque, ang boses ay parang isang hatol. Hindi na nakayanan ni Lino. Ang kanyang mga tuhod ay bumigay. Mula sa kanyang kinauupuan, bumagsak siya sa sahig. Gumapang siya palapit sa kinauupuan ng kanyang ina. At doon, sa harap nilang lahat, lumuhod siya, ang mukha'y basang-basang luha. Ang tunog ng paghagulgol ni Lino ang tanging maririnig sa loob ng conference room. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa bawat hikbi, isang imahe ng isang taong tuluyang gumuho. Nakaluhod sa paanan ng kanyang ina, ang kanyang noo ay nakasubsob sa malamig na sahig. Inay, Nay, patawarin niyo po ako. Paulit-ulit niyang sinasabi sa gitna ng kanyang pag-iyak. Ang bawat salita ay garalgal, puno ng pagsisisi na matagal niyang ikinubli. Patawad po. Nagbulag-bulagan po ako. Nagpadala po ako sa lahat. Patawarin niyo po ako, Inay. Tiningnan ni Amara ang anyo ng kanyang anak sa sahig. Walang anumang saya o pagtatagumpay sa kanyang puso. Ang tanging nararamdaman niya ay isang malalim na habag. Ito pa rin ang kanyang Lino, ang batang lalaki na kanyang inaruga, na naligaw ng landas dahil sa kahinaan at maling ambisyon. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay at ipinatong sa ulo nito, isang haplos ng isang inang hindi kayang magtanim ng galit. Ngunit ang eksenang yon ng pagsisisi ay tila isang panggatong lamang sa apoy na nag-aalab sa loob ni Cora. Nang makita niyang bumigay na si Lino, nang makita niyang ang lahat ng pinagplanuhan niya ay gumuho na parang kastilyong buhangin, ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng purong desperasyon. At ang isang taong desperado
ay walang nang pakialam sa sasabihin ng iba. Tumayo ka dyan! Sigaw niya kay Lino. Huwag kang magmakaawa na parang aso. Wala kang kasalanan. Lahat ay napatingin sa kanya. Maging si Lino ay napaangat ng ulo. Ang muka'y puno ng hindi makapaniwalang tingin. Wala kaming kasalanan. Pagpapatuloy ni Cora, tumayo siya at itinuro si Amara. Siya ang may kasalanan ng lahat. Kung sana'y sinabi niya lang agad na mayaman pala siya, di sana, hindi na kami nahirapan ng ganito. Pinagdamutan niya kami. Ipinagkait niya sa sarili niyang anak ang magandang buhay. Ang mga salita ay puno ng lason at paninisi. Isang desperadong pagbaligtad sa katotohanan. Napailing na lang ang tagapamagitan. Ngumiti ng mapait si Attorney Roque. Ginang Cora, ang kaso po dito ay panloloko. Hindi po pagdadamot. Anong panloloko? Tumawa si Cora ng malakas. Isang tawang halos tunog bali. Ginawa ko lang kung anong dapat. Kung anong gagawin ng kahit sinong nasa posisyon ko. At doon, sa gitna ng kanyang pagwawala, nasabi niya ang mga salitang tuluyang maglalantad sa kanyang tunay na kulay. Tumingin siya kay Lino nang may sukdulang pagkasuklam. Oo, aaminin ko na. Sigaw niya. Ang boses ay matinis at nanginginig sa galit. Pinakasalan ko lang siya dahil sa tsismis sa baryo na mayaman ang nanay niya. Dahil sabi nila, may tinatagong kayamanan daw ang matandang yan. Akala ko makakaahon na ako sa hirap. Pero ano? Pinahirapan niyo lang ako. Ano ngayon? Isang nakabibinging katahimikan ang sumunod sa kanyang pag-amin. Ang katotohanan na matagal nang nakatago sa likod ng mga matatamis na ngiti at malalambing na salita ay sa wakas ay lumabas. Brutal, walang takip, at pangit. Si Lino, na nakaluhod pa rin, ay tila sinaksak ng paulit-ulit. Ang babaeng pinagkatiwalaan niya, ang babaeng sinuway niya para sa kanyang ina, ay hindi pala siya minahal kailanman. Minahal nito ang isang ideya, isang tsismis, isang pangarap na yaman. Tapos na po ang usapan. Mahinahong sabi ni Attorney Roque. Hindi pa! Sigaw ni Cora. May karapatan pa rin kami. Asawa niya ako. Ginang sapat na po ang narinig namin. Sabi ng tagapamagitan. Ang boses ay Mankohoy ay matigas na ngayon. Maari na po kayong lumabas kung magpapatuloy kayo sa iskandalong ito. 2 staff mula sa munisipyo ang lumapit kay Cora. Nagpumiglas pa siya, ngunit wala na siyang lakas. Habang kinakaladkad siya palabas, ang huling tingin na ibinigay niya kay Lino ay hindi galit, kundi isang tingin ng sukdulang pagkatalo. Nang maisara na ang pinto, tanging ang 3 tao na lang ang naiwan sa gitna ng nagibang mundo. Si Amara, si Lino, at ang batas na kinakatawan ni Attorney Roque. Tumingin si Amara sa kanyang abogado. Isang tango lang ang ibinigay niya. Naintindihan agad ni Attorney Roque. May kinuha siyang isa pang folder mula sa kanyang briefcase. Isang folder na kanina pa nakahanda. Ibinigay niya ito kay Amara. Dahan-dahang tumayo si Lino, ang mga binti nanginginig pa rin. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang palad. Inaasahan na niya ang susunod, ang kaso, ang kulungan, ang kanyang parusa. Ngunit hindi iyon ang nangyari. Tumingin si Amara sa kanya, ang mga matay kalmado na ngayon na para bang isang dagat pagkatapos ng isang malakas na bagyo. Tumayo ka, Lino, sabi niya ng mahinahon. May kailangan kang pirmahan. Ang takot ay muling gumapang sa sistema ni Lino. Isa na namang dokumento, isa na namang pagpirma. Ngunit ngayon, alam niyang wala na siyang karapatang tumanggi. Ano man ang parusang igawad sa kanya, tatanggapin niya. Iyon na lang ang natitirang paraan para maipakita ang kanyang pagsisisi. Dahan-dahan siyang lumapit sa mesa, ang mga matay nakayuko pa rin. Inabot sa kanya ni Amara ang folder na ibinigay ni Attorney Roque. Nanginginig ang mga kamay ni Lino nang buksan niya ito. Inaasahan niyang makikita ang mga salitang reklamo o kaso. Ngunit hindi.
Ang nakasulat sa itaas ng papel, sa malalaking letra, ay waiver of rights o pagtatalaga ng mga karapatan. Binasa niya ang mga nilalaman. Ang dokumento ay isang legal na kasulatan kung saan si Amara, bilang nag-iisang may-ari ng lahat ng ari-arian ng Devilla, ay formal na isinasali ng lahat ng ito, ang bahay at lupa sa Baryo Amihan, ang mga stocks, ang mga bank account, ang buong yaman, sa kaisa-isang tagapagmana niya, si Lino. Napaangat ang ulo ni Lino. Ang kanyang muka ay puno ng hindi makapaniwalang pagkalito. Tumingin siya sa kanyang ina. Inay, ano po ito? Ibinibigay niyo po sa akin ang lahat? Ang isang bahagi ng kanyang pagkatao, ang bahaging nasilaw sa pera, ay biglang nakaramdam ng isang munting kislap ng pag-asa. Ngunit agad din yung namatay nang makita niya ang ekspresyon sa mukha ng kanyang ina. Hindi ito isang nangiti ng pagbibigay, kundi isang tingin na puno ng malalim na kahulugan. Basahin mo ang huling pahina, Lino? Mahinahong sabi ni Amara. Binalik ni Lino ang kanyang tingin sa mga papel. Sa ilalim ng lahat ng legal na probisyon, may isang maikling talata na may pamagat na kondisyon. Ang kondisyon ay simple ngunit mabigat. Sa oras na pirmahan ni Lino ang dokumento at tanggapin ang lahat ng yaman, kailangan niyang lisanin ang Baryo Amihan sa loob ng 24 na oras. Kailangan niyang magtungo sa isang lugar na hindi niya kilala, na walang dala ni isang sentimo mula sa yamang yon. Kailangan niyang maghanap ng sarili niyang trabaho, tumira sa isang simpleng paupahan, at matutong tumayo sa sarili niyang mga paa. Hindi niya maaring galawin ang kayamanan hanggat hindi niya napapatunayan, una sa lahat sa kanyang sarili, na kaya niyang mabuhay bilang isang marangal na tao gamit ang sarili niyang pawis. Inay! Bulong ni Lino. Ang mga luha ay muling namuo sa kanyang mga mata. Ngayon, naiintindihan na niya. Hindi pera ang kailangan mo, anak, sabi ni Amara. Ang boses ay puno ng pagmamahal na may kasamang aral. Sapagkat ang perang hindi pinaghirapan ay madaling nakakasira ng pagkatao. Nakita na natin yan. Ang kailangan mo ay matutong tumayo sa sarili mong mga paa. Ang kailangan mo ay mahanap muli ang Lino na pinalaki ko. Isang Lino na simple, masipag, at may takot sa Diyos. Ito ay hindi isang parusa. Ito ay isang regalo, isang pagkakataon, isang masakit, ngunit kinakailangang daan patungo sa pagbabago. Ang yaman na yan, pagpapatuloy ni Amara, ay hindi isang gantimpala, isa yang responsibilidad, at maipagkakatiwala ko lang yan sa'yo kapag natutunan mo na ang tunay na halaga ng buhay na hindi nabibili ng pera. Kinuha ni Amara ang ballpen. Sa harap ni Lino, malinis at walang pag-aalinlangan niyang pinirmahan ang bawat pahina. Pagkatapos, iniabot niya ang ballpen kay Lino. Ang ballpen na iyon, ang parehong uri ng ballpen na ginamit niya para ipirma ang pagtataksil sa kanyang ina. Ngayon, ito na ang gagamitin niya para pirmahan ang simula ng kanyang pagtubos. Tinanggap ni Lino ang ballpen. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin, ngunit hindi na dahil sa takot. Ito ay ang panginginig ng isang taong nasa bingit ng isang napakalaking desisyon. Tumingin siya sa kanyang ina, at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, ngumiti siya. Isang ngiting malungkot, ngunit puno ng pasasalamat. Salamat po, Nay, sabi niya. At sa ilalim ng pangalan ni Amara, buong tapang niyang inilagda ang kanyang pangalan, ang pirma ng kanyang bagong simula. Matapos ang lahat, tumayo si Lino. Hindi na siya lumapit para yumakap. Alam niyang wala pa siyang karapatan. Sa halip, yumuko siya ng malalim sa harap ng kanyang ina, isang pagbibigay galang na nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Pagkatapos, tumalikod siya at tahimik na naglakad palabas ng silid. Walang bahay na babalikan, walang asawang naghihintay, walang perang nasa bulsa.
Ang tanging dala niya ay ang huling aral mula sa kanyang ina, ang pinakamahalagang yaman sa lahat. Lumipas ang 6 na buwan. Ang dating bahay na naging saksi sa pagtataksil at sakit sa Baryo Amihan ay nakatayo pa rin, ngunit iba na ang anyo nito. Ang mga pader ay pininturahan ng puti. Ang bakuran ay mas lalong napuno ng mga namumulaklak na halaman. At mula sa loob, maririnig ang masayang tawanan at kantahan ng mga bata. Hindi na ito isang simpleng tahanan. Ito na ngayon ang Amihan Center for Hope. Isang maliit na pundasyong itinayo ni Amara. Isa itong kanlungan para sa mga batang ulila at tahanan para sa mga babaeng inabandona at nangangailangan ng pangalawang pagkakataon, mga babaeng katulad niya noon. Sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya sa bakuran, abala si Amara sa pagtuturo ng pananahi sa ilang kabataang babae. Ang kanyang mukha, na minsay binakasan ng malalim na kalungkutan, ngayon ay may permanenteng ngiti ng kapayapaan. Ang kanyang mga galaw ay magaan, ang kanyang tawa ay madalas, at ang kanyang mga mata ay nagniningning na may bagong layunin. Natagpuan niya ang kaligayahan hindi sa pagbabalik ng kanyang yaman, kundi sa pagbabahagi nito. Natuklasan niyang ang tunay na kapangyarihan ng pera ay hindi sa pagbili ng mga bagay, kundi sa pagbabago ng mga buhay. Lola Amara, Lola Amara, may sulat po para sa inyo. Sigaw ng isang maliit na batang babae. Tumatakbo palapit sa kanya habang iwinawagayway ang isang simpleng puting sobre. Kinuha ni Amara ang sulat. Wala itong pangalan ng nagpadala. Wala ring address. Tanging ang pangalan niya ang nakasulat sa labas. Nagtaka siya. Sino kaya ang magpapadala sa kanya ng sulat? Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Sa loob, wala itong mahabang liham. Mayroon lamang 2 bagay. Isang bagong-bagong 1,000 pisong papel na nakatupi ng maayos at isang maliit na piraso ng papel na may sulat ng kamay. Ang sulat kamay na iyon. Kahit kailan, hindi niya iyon malilimutan. Binasa niya ang mga salitang nakasulat. Para sa unang sahod ko. Salamat, Nay. Walang pangalan, hindi na kailangan. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mga mata ni Amara, ngunit hindi ito luha ng sakit. Ito ay luha ng saya, ng pag-asa, ng isang inang nakaramdam ng sukdulang kapayapaan. Itiniklop niya ang sulat at ang pera at mahigpit itong hinawakan sa kanyang dibdib. Tumingala siya. Ang araw ay dahan-dahan nang lumulubog sa karagatan ng silangan, nagiiwan ng mga kulay kahel, rosas at lila sa kalangitan. Ang simoy ng hangin, ang amihan, ay banayad na humaplos sa kanyang pisngi. Naintindihan na niya ngayon, ang tunay na pag-ibig ay hindi ang pagbibigay ng lahat ng gusto ng iyong minamahal. Ito ay ang pagbibigay ng kung anong kailangan nila para sila'y matuto at lumago. Hindi ito tungkol sa pag-aalaga na parang isang ibon sa hawla, kundi sa pagtuturo kung paano lumipad. At sa isang lugar na malayo, alam niyang ang kanyang anak ay nagsisimula ng matutong lumipad. At dito po nagtatapos ang ating kwento, ang huling aral. Yung isang kwentong nagpapaalala sa atin ng tunay na kahulugan ng pagmamahal at pagpapatawad. Ang aral ng kwento ay malinaw. Ang pagmamahal ay hindi palaging malambot. Minsan, ito ay kailangang maging matatag. Ang pinakadakilang regalong maibibigay natin sa ating mga minamahal ay hindi material na bagay, kundi ang pagkakataong matuto sila mula sa kanilang mga pagkakamali at ang lakas na bumangon sa sarili nilang mga paa. Ang tunay na kapatawaran ay hindi paglimot sa sakit, kundi ang pagpapalaya sa galit at pagbibigay daan sa isang bagong simula. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig at pagsama sa aming kwentuhan ngayong araw. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon mula sa buhay ni Lola Amara. Ano po ang masasabi ninyo sa ating kwento?
Naranasan nyo na rin po bang magsakripisyo para sa minamahal? I-comment nyo lang po sa ibaba at sabihin kung anong klaseng kwento naman ang gusto ninyong marinig sa susunod. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.